kasi yung pag-uusapan po natin hindi pang ano hindi po pang normal. Pang-abnormal po yung pag-uusapan natin. So, siguro naman, leader na po tayong lahat dito. No, you are the chosen. No? Nax naman, chosen. Kaya ka nandito ngayon. So, hindi ko napapatagalin ang aking introduction kasi medyo po tayo 30 minutes and 5 hours. Joke lang po. Okay, sige po. Ayan. By the way, my name is Claire Hani Villapa para po sa hindi mga nakakakilala pa po sa akin, And ito pong i-share ko sa inyo ay core leaders must. Actually, mas gusto ko ngang ilagay dito, mandatory 'Di ba? Hindi yung kailangan lang kasi 'di ba? Baka may choice pa sila. Parang gusto ko na ngang palitan 'to 'di ba? Pang core version 3.0 na dapat nagle-level up yearly na. Pero anyways, yun nga po, ito yung topic natin. Ito yung gusto ko pong i-share sa inyo. Ano ba yung kailangan gawin pag sinabing core? Alam mo ba na kapag core ka ng mentor mo, you are special. Special ka dito. Hindi ka kasi yung ordinary. 'Di ba? Kaya ka naging core kasi nakitaan ka ng kakaiba. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, abnormal ka. Hindi ka pang normal level lang. Abnormal yung level mo. You are special. Kasi hindi lahat po ginagawang core. Hindi lahat po napapasama sa mga, 'di ba, sa mga mentors na talagang grabe naman yung resulta. And yun nga, 'di ba? Privilege mo ito. Honor ka na core ka. 'Di ba? Hindi ka lang basta sinabing leader, hindi ka lang basta sinabing downline, hindi ka lang sinabing mentor. You are a core leader of your mentor. Ibig sabihin, ikaw yung magiging successor niya. 'Di ba? Ikaw yung magiging successor niya. Hindi ka lang dito top earner ang sarap pakinggan ng superstar ka Hall of Famer, mga ganon, 'di ba? Ang sarap pakinggan So, again, you are chosen, you are special, and bago ako ipapakilala ko muna sa inyo yung aking core, 'di ba? Actually, mentors, hindi isang araw lang, hindi isang buwan na nangyari lahat na nagkaroon ako ng core. Bago natin na-build or bago tayo nagkaroon ng isang solid na core, it takes years, napakatagal, napakahabang proseso. 'Di ba? 2017 po ako nag-start na magkaroon ng core and praise God, thank you Lord, until up to now po, buhay pa sila. Ano ibig sabihin ng buhay pa sila? Nakaano pa sila, naka-survive sila sa pagiging dominante. Okay? Sabi ko nga, ilang taon to mentors, nakita nyo ba yung picture namin na lahat naka-black kami, na suot namin yung kay BPI ka na shirt? Ano po ito? 2018. 'Di ba? Ang papayat pa namin. Ting-ting. Pero ngayon, nagsilakihan po kami lahat, 'di ba? And ito yung time na hirap ako. Hirap na hirap ako sa kanila. Dahil pinapaiyak nila ako lagi, 'di ba? Pero hindi ko pinapakitang pinapaiyak nila ako, syempre, 'di ba? Deep ano lang 'yun sa akin, deep inside na lang. Hindi pong pagkatapos tayo magkita-kita doon ako mag-i-emote. Hindi ko papakita kasi ang hirap talaga. Sobrang hirap, hindi siya madali. Ang dami kong pinagdaanan, ang dami naming pinagdaanan, sobrang hirap dito mentors Pero yun nga, since nakilala niyo na sila, ito yung aking solid core na until up to now, grabe, 'di ba? We will finish strong pa din and praying and hoping na makasama ko pa sila ng mas matagal pa. Anyways, before kami nag-start dito, bago ko na-create yung core na to, ito yung mga requirements or yung mga kailangan namin gagawin, 'di ba? So, syempre, number 1, put God first. Alam naman natin yan, 'di ba? Kahit hindi naman natin i-discuss to, kailangan talaga put God first. Kasi hindi pwedeng hindi pwedeng gagawa tayo ng masama. Kasi pag hindi natin kilala si Lord, gagawa tayo ng masama. Lahat ng bawal gagawin natin. So hindi siya ganon, 'di ba? Magiging reflection 'yon sa team natin or sa organization natin. Next natin, long-term and leader mindset. Pag sinabing long-term and leader mindset, dapat ang goal natin dito pang matagalan. Hindi pang short-term, 'di ba? Kaya nga nilagyan ko siya ng leader pa. Kumbaga, ang goal talaga magbi-build ka din.
Kung ano, paano kita binild, kung paano kita tinulungan, kung paano kita sinuportahan, kung ano yung ginawa ko sa'yo, pay it forward. Gagawin mo lang din yun sa mga leader mo, sa mga under ng organization mo na, 'di ba? Kasi ginawa ko sa iyo yun eh. Kaya nga ako ginawa ko siya sa iyo. Tinulungan kita, 'di ba? From your day one until up to now para ikaw pay it forward lang, magbi-build ka ng grupo. Walang core leader na hindi gustong maging leader. Talagang alam mo yun, yung ano pa lang siya, yung talagang bago pa lang siya, nakikitaan mo siya ng potensyal. Tatanungin ko, gusto mo maging leader? Gusto mo magka-grupo? Gusto mo mag-create ng organization? Pag ang sagot niya sa'yo ay yes, okay. 'Di ba naka-filter mo na kung sino yung mga pwedeng idagdag na magiging core mo. Tama? Hindi kasi pwede dito na nahirapan ka lang, mag-quit ka. Walang ganun. Magkakasama tayo dito. Hirap at sarap yan. 'Di ba? Pangmatagalan, as in, pang long term talaga. 5 years, 10 years from now, 20 years from now, 'di ba? And ang goal talaga dito, mentor, yung mindset mo ay hindi ka lang basta dito susuko kapag nahirapan ka, 'di ba? Walang leader na pag may mga challenge, suko ka agad. Knockout ka kaagad sa boxing, 'di ba? Manny Pacquiao nga nakailang laban na nakailang knockout na din naman siya pero still laban pa din siya ng laban. Kasi yung mindset niya, kailangan kong tumayo eh. Pride to ng Pilipinas eh. Ikaw naman, tayo naman sa IAM, kailangan kong tumayo, pride to ng team ko eh. Tama? Next po natin, active in all aspect. Ito, mentors, gigil na gigil talaga ako dito. Sa sobrang gigil ko dito, nagre-remove ako, tinatanggal ko lahat ng hindi active sa group chat namin. 'Di ba? Kasi active in all aspect, consistency po yan. Paano lalaki yung grupo natin kung ikaw mismo core, upline, leader, mentor, hindi ka nagpapakita? Paano kasusundan ng team mo kung ikaw mismo hindi ka active? 'Di ba? Hindi ka na active sa lahat ng bagay, wala. Literal na hindi ka active. Paano 'yun? Paano ka natawag na core? Pag sinabing CORE, napaka-importante no, nangunguna ka kasi, nangunguna ka. 'Di ba? Dapat nga mas ahead ka pa sa upline mo eh. Sobrang advanced mo na. Tama? Hindi kumbaga mentors, ang point ko lang dito, alam mo yun, kung sinasabi natin sa downlines natin na dapat active ka, it means dapat sa atin nakikita na active tayo mismo. For example, sa mga Zoom meeting, kung hindi, yung mga downlines mo, hindi nagko-comment, hindi ikaw mag-comment. Paano gagawin ng downline mo kung hindi mo ginagawa? 'Di ba? Active. Hindi pwedeng walang mga post sa Facebook, walang ganap, hindi ka maramdaman. Ang importante dito yung presensya mo. Yung presensya mo, sobrang importante dito. Kailangan consistent yan from your day one until up to now. Kasi nga, di ba kasi nga ang gusto mo mag-build, gusto mo long term, gusto mo maging leader. Paano ka magiging leader kung hindi ka magiging active? Mas updated pa yung downline mo sa lahat ng information. Yung downline mo pa ang nagsasabi sa'yo na ito yung ganap ni IAM, ito yung ganap ng mother team, ito yung ganap ni ganito. Hindi. Ikaw ang magsasabi under mo. Kaya kasi nga active ka eh. Tama? Mens, wala akong nakilalang core dito na hindi active. Kasi ang tinitingnan ko lang din dito na pagiging core, blast core, di ba? Sobrang active nila. As in, grabe yung support system nila. Tama? And, syempre mentors, hindi talaga pwede, hindi ka magiging active dito. Di ba? Lagi sinasabi, kung hindi ka magpapakita, paano ka kikita? Gusto mo ng malaking grupo tapos yung pagiging active lang sa Zoom, sa mga training, sa mga events, sa Facebook, hindi mo magawa. Paano yun? Tipong nag-PM na sa'yo, downline mo, 1 week mo bago replyan. Di ba? Paano kung, alam mo yun, ang dami pwedeng mangyari ng 24 hours. So be active in all aspect of your life. Lalo kapag may grupo ka, di ba? I'm sure may grupo dito kasi core kayo eh. Tama? Alam niyo, mentors, napaka-importante ng pagiging active. Sobrang importante po ng pagiging active. Kung alam niyo lang, diyan kasi naaano yung diyan ka nahahasa, mas nagiging habit mo lalong mahalin si IAM, mahalin yung grupo mo sa pagiging active mo.
Kaya be active. Hindi pwedeng sinisinsin lang natin yung mga downlines natin. Na tayo mismo hindi tayo nagre-reply. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Baka kasi kailangan ka tapos lagi kang wala. Paano yun? Hindi pwedeng lagi kang wala. Dapat nandyan ka lang, nararamdaman ka. Kahit hindi man physical touch, lalo kami, OFW kami, mentors, magkakahiwalay ang team namin. Dito sa Roma, hindi naman kami araw-araw magkakasama kasi laging nasa work. Pero kahit di nila ako maramdaman yung kamay ko, at least alam nila na nandito lang ako. Important, okay na sa akin yun. Okay? Then, number 4, be a solution provider. Mentors, kapag may nangyayari sa organization natin, pag may nangyayari sa team natin, focus ka lang sa solusyon. Huwag ka nang dagdag sa mga problema pa ng apply mo. Okay lang ba yun? Ang dami na ng problema ng apply mo, ang dami na ng challenge yan, ang dami na ng iniisip niyan, dadagdag ka pa. Huwag ka nang dumagdag, utang na loob. Be a solution provider. Pag kaya mong solusyonan mo na. Mag-focus ka lang kung ano yung kaya mong solusyon. 'Di ba? Kasi walang core na pabigat. Bit-bit ka. Ano yun? Kaya ka nga core, kailangan tulungan mo yung mentor mo na ayusin yung organization. Hindi ikaw yung isa sa organization na magpapalaki ng problema. Hindi ganun yun. Tama ba ako, mentors? 'Di ba? Leader naman tayo lahat dito, no? Okay lang naman 'to, no? Okay, wag kang maging alam mo 'yun? Kumbaga bara, pabigat, pasan-pasan, 'di ba? Hawak-hawak ka pa rin ng mentor mo hanggang ngayon. Hindi pwedeng ganoon. Means, nawalan kami ng products, 10 boxes. Baka naman sabihin mo sa mentor mo, ay means pwedeng ikaw magbigay. Eh, wag ganun, men. Solusyonan mo yan. Under ng organization mo yan eh. Di ba? Ganun siya, mentors. Ano, lahat ng kaya mong solusyonan, lahat ng kaya mong solusyon para sa grupo mo, ikaw na yung solusyon. Saka mo na lang sabihin sa mentor mo na, mens, ito yung naging challenge namin. Pero okay na po, nasolusyonan ko na po. Di ba? Ina-update mo lang siya, pero okay na kasi kaya mo na. At least isipin ng mentor mo na, ay, kaya niyang i-handle ang grupo niya. 10 boxes, di mo kayang gawa ng paraan. Paano yung 100? Paano yung 1.5 million na worth ng products? 80 kilos. Paano yun? Kung yung 10 box hindi mo kaya. Means, pasaway yung downline ko. Pwede bang ikaw na ang kumausap? Sa'yo ko na lang ibigay, ikaw na mag-build? Di ba? Paano ka bibigyan ng malaking grupo kung isang tao di mo kayang i-handle? Tama ba ako? I-core ka nga eh. So focus ka lang doon. Magfo-focus ka lang sa solusyon. Pag walang solusyon doon sa challenge mo, di wag mo nang problemahin. O anong gagawin mo diyan kasi ma-stress ka? Di move forward, move on ka na kaagad. Okay lang ba 'yon, mentors? Be a solution provider dito, ano? Katulong ka dapat ng upline mo mag-solve ng mga challenges, ng mga hinanaing, ng mga downlines. Okay, hindi ikaw yung isa sa mga hinanaing ng upline mo. Okay, hindi lalaki grupo natin noon pag ang problema yung mismong core. Okay, mentors? Next natin, be ready to be pressured. No one will left behind. Mentors, kapag core ka, 'di ba? Yung downline mo nga nape-pressure tapos ikaw na core, di ka nape-pressure. 'Di ba? Yung downline mo nga hinihit yung goal niya, pressure tapos ikaw na core, petics lang tayo, chill lang tayo dito. Ba kailangan ready ka ma-pressure dito. Kasi again, dala mo yung organization mo eh. Bit-bit mo yan eh. Walang maiiwan kapag ready kang ma-pressure. I mean, ayoko na maging core. Kasi pressurean pala dito. Sige, hanap ka ng iba na ibang trabaho, ibang business, ibang kahit na ano na walang pressure. Sige. Pag may nahanap ka na walang pressure, dyan ka na, huwag ka nang bumalik sa akin. Kasi hindi ako naniniwala na walang pressure sa lahat ng bagay. Sa trabaho ko po, sobrang pressure. Kasi ako ay sales lady, kailangan may quota kami doon per day. Per day. Hindi po per month ha, per day. Doon pa lang pressured na. Kapag late ako sa trabaho ko, pressured ako. Bakit late ako lalabas? May bulyaw pa ako sa amo. Claire, late ka na naman. Oh, bawasan mo yung break mo. Sa halip na 1 hour or 30 minutes, gawin mo 20 minutes, gawin mo. Di ba imagine, di ba nakaka-pressure yun? Kakain ka ng dali-dali, hindi mo pa nangunguya ng todo yung kinakain mo. Mabubulunan ka sa sobrang pagmamadali. Pressure yun. Kung ayaw
ayaw mo ma-pressure dito, mens, ay hanap ka ng ibang bagay na hindi ka mape-pressure, na chill ka lang, masaya ka lang, petiks ka lang, lagi kang late, 'di ba? Walang ganun, mens. Kaya pag pinipressure ka ng upline mo, be thankful. Buti nga pinipressure ka eh. Yung iba nga hindi na pinipressure eh. 'Di ba? Yung iba nga ano na eh, wala lang, bahala ka diyan. Dapat ready kang ma-pressure dito. Pag sinabi ng mentor ninyo, ito yung goal natin, laban. Laban na. Laban tayo. Lahat naman tayo nape-pressure eh. Tingin nyo yung upline nyo, hindi nape-pressure. Tingin nyo ako, hindi nape-pressure. Tingin nyo si Mentor Jean, hindi nape-pressure. May mga uplines din kasi kami. Tama. Kung kami upline ninyo, kami may upline pa. So anong ibig sabihin noon? Syempre mas nakaka-pressure, mas mataas sa'yo yun eh. Ito yung sasabihin, dapat ganto. Tapos ako, mens, left the group na po ako ha. Ayoko na po, bahala kayo na lang dyan. Di ba? Iniwan mo sa ere. Walang iwanan sa ere pag nape-pressure. Laban lang ng laban. Okay, mentors, laban lang tayo ng laban. At least, pag na-pressure ka dito, magkakaresulta ka pa. Walang maiiwan. Parang walang nag-i-emote. Ba, mens? Kasi wala. Sila lang kasi, mens. Ay, mens, buti pa si ganto. Nag-i-emote ka kasi. Maiiwan ka talaga kaka-emote dito. 'Di ba? Naghahalimaw na ang lahat. Ikaw, emote ka pa din. 2022 na, emotera ka pa din. Ba't ganon? 'Di ba? Walang ganon. 2022 na nga eh. Tapos i-emote ka pa din, hindi pwede. Kaya ka lalong maiiwan. Kasi nga nag-i-emote ka, sayang yung time. Alam mo ba yun? Sayang yung oras. Kaya kailangan be ready ka ma-pressure dito, mentors. Dapat nga maging immune ka dito eh. Sobrang ma-immune ka na. Pag may sinabi sa'yo yung mentor mo, okay, mes, laban. Kasi na-immune na ako kay Mentor Arian. Imagine mo, hindi pa ako tapos. Alam mo yung tipong kakasuffer ko pa lang, wala pang 30 minutes, sinabi sa akin, kailangan ko mag-ruby. Nag-ruby ako, pag wala pang isang araw na hindi man lang ako nakakain ng masarap, ang sinabi sa akin, kailangan mag-emerald. Alam mo yung pwede bang magpahinga? Ano yung pahinga, Claire? Parang hindi ko alam yung salitang pahinga, Claire. Okay po. Diba? Dahil sa pressure, kaya tayo naging ganito. Naging ganito yung buhay natin, gumanda yung buhay natin, pati yung family. Di ba? Pati yung organization. Kasi nahit din nila yung mga goal eh. Dahil sa salitang pressure. Mahalin mo yung pressure. Kasi yan yung kasi pag minahal mo yung pressure, na comments, ano yung kasunod sa pressure? Di ba? Resulta na. Di ba? Magandang buhay na. Ibig sabihin, kaya mo nang ma-overcome. Ma-overcome mo na paunti-unti yung pressure mo hanggang sa ma-immune ka na dyan. Hanggang sa pataas ka ng pataas, level up ka ng level up, palaki ng palaki naman yung mga gusto mo kasi nga na-overcome mo na yung unang pressure. Okay? Next po natin, respect our differences, especially our mentors. Iba-iba kasi tayo mga mens, alam nyo naman 'di ba, DISC tayo, 'di ba? So respetuhin natin yung pagkakaiba-iba natin. Meron kang strength na weakness ko, may weakness ka na strength ko. 'Di ba? Pag sama-samahin natin yun, pag pinagsama-sama natin yun, sabog tayo. Tama ba? Pero kailangan, andun yung respeto, especially sa mga mentors natin. Ito lagi itong sinasabi sa team. Magsabi na kayo ng kahit na ano sa akin. Ako na lang, wag lang yung upline ko dahil patay kayo. 'Di ba? Magsabi na kayo, ako na ang i-bash nyo. I-bash nyo na ako. Sige. Total, okay lang yan. Saray tayo dyan. 'Di ba? Pero wag lang yung mentor ko. Wag akong makakarinig ng kahit na ano. 'Di ba? Kasi doon tayo mag-iiba, magpapanting yung tenga natin doon, 'di ba? Mabait naman tayo, pero pag gano'n na kasi wala kang karapatan. Walang karapatan na sabihan ng kahit na ano yung mga mentors natin kasi hindi naman natin alam kung ano yung hirap na pinagdaanan nila. Makuha mo lang kung ano yung gusto mong makuha. So respetuhin natin kahit sabihin na natin, means may pagkukulang yung mentor ko. Means hindi naman siya yung mentor na gusto ko. Means ang dami niyang mali, palpak, ganto, ganyan. Bakit ikaw ba? Sige nga, tingnan mo muna yung sarili mo bago mo tingnan yung mentor mo. Kasi as long as ginagawa ng mentor mo yung part mo, wala akong makikitang mali doon. Pero kung ikaw, puro ka, ang dami mong sinasabi sa mentor mo, tapos wala ka pang gawa, wala kang ginagawa,
wala kang ambag sa organization, mas lalong wala kang karapatang magsabi ng kahit na ano sa mentor mo. 'Di ba? Kumbaga kami, lalaban kami pagdating sa goal, lalaban namin si Mentor Aryan, pero lalaban din ako pag may mga maririnig akong hindi okay. Pero at least, dahil nasimulan namin ng tama, nasabi ko sa kanila lahat ng gusto ko, pagdating sa core, walang kahit na anong sasabihin. Kasi alam nila na okay, di ba? Subukan. Kasi hindi pwede. Tandaan mo, pag sapphire ruby ka pa lang, may emerald, diamond, blue diamond ka pa, kaya mo mag-isa. Pag kaya mo mag-isa, walang hingian ng tulong. Pag puro marami kang daldal sa upline mo, di ba? O bagsak mo, hihingi ka rin pala ng tulong sa upline mo. Ano yun? Respetuhin natin ang bawat isa dito kasi magkakaiba tayo eh. May mga weakness din ang mga uplines natin. Pero it doesn't matter na kahit na may weakness yung upline mo, hindi siya yung gusto mong upline, hindi siya yung dream upline mo, alam mo yon, puro ang dami mo nang ibabash sa kanya. Hindi ka artista, hindi ka vlogger, networker tayo, bawal ang bashing. Okay? So, gano'n na no, mentors. Respetuhin lang natin ang bawat isa dito. Lalo na yung mga mentors nga. Kasi, ang dami nilang pinaghirapang hirap bago ka makapunta sa kinatatayuan mo ngayon eh. 'Di ba? So, hindi ko naman sinasabi na patayo ako ng rebulto. Respeto na lang. Respetuhin lang natin. Okay? Ganun na lang siya. Para at least yung mga downlines mo, ganun din yung pagre-respect nila sa iyo. Kasi makikita yan down the line kung paano ka sa mentor mo, makikita ng downlines mo kung paano ka sa mentor mo. Kung ikaw ay salbahe sa mentor mo, magiging salbahe din buong organization mo. Pero kung nakikita nila na mabait ka sa mentor mo, tinatrato mo ng maayos, matik, ganun din sila. Tama? 'Di ba? Next natin, strong relationship po. Syempre, hindi lang tayo masaya dito, mens. Hindi lang saya-saya dito, mens. 'Di ba? Pag sinabing relationship, sabi kasi mag-build daw ng relationship. Ay baka naman isipin mo, masaya-saya lang dito, saya-saya, banding-banding, kain-kain, milk tea, travel-travel. Walang ganun, mens. Walang ganon. Ang strong relationship, magiging strong lang ang isang relasyon kapag marami kayong pinagdaan ng hirap bago sarap. Alam nyo ba, di ba, aware naman kayo, nasa Italy ako at ang Titan score ay nasa Pilipinas. Mens, tingin nyo kasama ako sa sarap? Di ba hindi? Kasi ako yung malayo. Di ba, inggit na inggit ako. Lagi, every time, may shopping sila ng core, may kain sila ng core, may travel sila ng core, may driving sila ng core. Lahat. Pero, di ba, kasi nandito ako, inggit na inggit ako. Kasi lagi ako, wala ako dun sa masaya, wala ako dun sa masarap. Hindi ako kasama. Ay, alam mag-emote ako. 'Di ba? Kaya ginagawa ng mentor ko para hindi ko masyadong maramdaman yung syempre naiinggit ako in a good way na gusto ko din silang makasama, gusto ko nandun ako, gusto ko din ganyan, gusto ko din ganito. 'Di ba? Ang dami kong gustong gawin kasama sila eh. 'Di ba? Pero ang ginagawa ng mentor ko, anong ginagawa niya? Ini-insert niya yung picture ko dun sa picture nila para hindi ko masyadong maramdaman na wala ako dun. 'Di ba? Oh, ibig sabihin ng strong relationship, kasama nila ako sa hirap. Walang iwanan sa ere. Kahit na anong mangyari, kahit magkaroon ng misunderstanding, normal po 'yun. Walang naging strong relationship dito na hindi nagkaroon ng alam mo na yon, ng miscommunication, misunderstanding, samaan ng loob. Normal naman yun. Relasyon yun eh. Nanay ko nga, nagkakaroon kami ng boyfriend ko, nagkakaroon din kami ng kapatid ko, nagkakaroon din kami ng So, normal siya dito. Pero, importante, maging solid yung relationship. After nyo ma-overcome yon, ayusin yung mga bagay, tapos maging okay pag-usapan. Tapos ayun, 'di ba? Kumbaga hindi naman na kailangan kung sinong tama o mali. Okay na 'yun, mali ka, basta maging okay. Core mo kasi 'yan eh. Pero ipapa-realize mo pa rin sa kanila na, hindi to okay. Hindi okay to, pero may point ka naman. So sorry. Next time hindi na mauulit. O 'di ba? Ganun siya. Na-build kasi yung core ko nang hindi kami magkakasama sa sarap. Na-build yung core ko nang wala kaming pera, wala kaming grupo, wala kaming income. Na-build yung core ko ng isang burger, pinaghahati-hatian namin.
Na-build yung core ko na wala kami pambili ng kape, may bitbit kami mga tubig para hindi kami order. Na-build yung core ko ng taglamig, -0 pero magkakasama kami. Na-build yung core ko na sobrang lakas ng ulan pero mamimigay kayo ng flyers, may talk kayo, may mentoring kayo. Mga gutom, tubig-tubig lang. Pero binabalikan na namin yun ngayon. Grabe. Grabe pala tayo noon. Grabe pala yung pinagdaanan namin noon. So mapapaisip sila, ngayon pa ba kayo may susuko? Ngayon pa ba tayo mag-iiwanan? Ngayon pa ba tayo mag-aaway-away kung kailan kumikita ka na? 'Di ba? So hindi mo na maiisip na mag-away ng matagal kasi paano? Na-overcome nga namin yung mahirap noon eh. 'Di ba? Muntik na kaming makulong dito. Muntik na kasi nga illegal ang ginagawa namin eh. Bawal sa amin yung mga nagde-deliver ng products. Tapos yung pera ganyanan, 'di ba? Ginawa namin ng paraan, nilagay sa mga sobre yung pera, kinalas ang mga products kapag dinideliver. Ang dami ng takot, ang dami nangyayari para ma-build yung strong relationship. Pero ano yung point? Di ko naman sila iniwan. Willing ako magpakulong. Wala lang sa downlines ko ang maapektuhan. Pag sinabi ko, sabihin niyo yung pangalan ko lang, walang ibang pangalan ko lang. Puntahan nila ako dito kung gusto nila ako ikulong. Ganun ko kaano yung relationship ko sa kanila. Masasaktan ako ng triple, wag lang masaktan ang core ko. 'Di ba? Ganun namin na build kasi nga kasama ko sila sa hirap eh. Pinapalayas kami sa coffee shop, nasa kalsada lang kami. Ang lamig-lamig eh. 'Di ba? Yung tipong pinaghahati-hatian namin yung pamasahe papunta ng Milan, papunta ng ganito, papunta ng ganyan. Eh mga walang pera eh. Hati-hati. Pinaghahati-hatian pa namin. 'Di ba? Yung tipong, sis, wala na nangyayari sa atin dito. Ano, suko ba tayo? Wala na kasing nangyayari. Magtrabaho na lang tayo. Hindi. Ano ka ba? Okay lang yan. Kaya yan. Tuloy lang natin. Basta, yayaman tayo. 'Di ba? O sige, basta hindi ka susuko, hindi na ako susuko. O, kahit deep inside, gusto ko nang sumuko. Kasi, alam mo yun, tagal lang mag-momentum eh. Pero, na-build yun. And ngayon, medyo hindi naman din kami yung tipong lagi magkakasama sa sarap. Kasi, di ba? Ngayon, akala ko, pag kumikita na sila, okay na, pwede na kami magpasarap, ganyan. Ay, mens, hindi na okay. Bakit? Busy na sila sa mga team nila. Di ba? Busy na sila sa mga team nila ngayon. Sabi ko, ano ba yan? Lumaki nga team nila, kumikita sila ngayon, ganyan. Nakabili sila ng mga gusto nila. Tapos, ngayon, wala silang time sa upline. Once a week na lang, ang mentoring namin. Once a week na lang kami, Dati, araw-araw. Pero nakakatuwa, di ba? At least ngayon, kaya nilang sabihin, sinasabi nila na hindi na build yung relationship na talagang kahit di kami kumikita no, basta magkakasama kami, okay lang. Kaya ngayon pa ba? Ngayon kumikita kami, ngayon pa ba kami maghihiwalay? Syempre hindi. Kasi ang hirap ng pinagdaanan eh. 'Di ba? Then right culture and system. Alam niyo mentors, may mga kultura naman tayo dito, 'di ba? Ako naman magaling kasi ako mangopya. Kumbaga pag may nakita akong maganda sa isang grupo, ika-copy paste ko 'yan. Isasama ko yan sa magiging sistema ng team ko. So, aligned lang sila doon. 'Di ba? Kumbaga, right culture and system. May sistema tayo dito. Hindi tayo pwedeng bira lang ng bira. 'Di ba? Ano lang ng ano. Hindi pwedeng ganun. May mga sistema tayo ng pagbibuild. May sistema tayo sa core. May mga ganito tayo sa core. Alam mo yun? Kasi pag walang sistema, anong mangyayari? Watak-watak. Hindi alam yung gagawin. So, kailangan aligned lang talaga tayo. Ganun siya, mentors, very important yung culture kasi yan yung ipapasa down the line. Hanggang sobrang lumaki na yung grupo mo, yun pa rin yung culture kasi nga naging sistema na siya nung nagsisimula pa lang kami. So kami, dahil nag-start kami ng mahirap, yun ang inaano nila, okay lang mahirapan. Kasi ganyan din kami, tagal nga namin naghihirap eh. Wala kaming pera, mga ganito, mga ganyan. Pero, tingnan mo naman ngayon, di lang kami nag-quit. Yun yung sistema natin, kahit mahirapan ka, di ka mag-quit. Diba? Aligned lang tayo. Ayan, next po natin, weekly update and monitoring. Mentors, aware naman kayo, nakikita nyo naman, no? May weekly update kami, every Wednesday night yun.
whatever it takes, 'di ba? Wala akong pakialam kung ikaw ay may ganap sa team mo, kung anong ano mo, basta hindi mawawala 'yan. Kasi bago ka magka-grupo, bago ka magkaroon ng grupo, bago ka magkaroon ng mentoring, may weekly update na tayo ever since. So hindi mo pwedeng patayin ang core meeting dahil lang meron kang grupo na binibuild dahil kasi bago ka nagkaroon ng grupo, wala kang team. Ang team mo lang ay ako at ang core. So tayo lang ang magkakasama dito. Hindi mo pwedeng patayin tong core meeting natin dahil lang may mentoring ka, may talk ka, ipa-delegate mo yan sa downline mo. 'Di ba nagbi-build ka? I-delegate sa downline mo, i-drop everything mo yan. Wag lang yung core meeting natin kasi every Wednesday na lang tayo meron tapos iiwanan mo pa kami. 'Di ba? Hindi pwedeng ganoon. Kailangan kumpleto. Kasi nga nag-a-update sila ng ganap, magmo-monitor ako. Tapos magsasabi ako ng plano. So, ganon siya. Drop everything dito. Wednesday, 10 p.m. Ganon siya, mentors. Hindi pwedeng hindi. Weekly to mens. Kasi hindi pwede na hindi ko sila makita, makausap, makamusta. Hindi pwede. Di ba? Hinahanap-hanap ko nga yung everyday eh. Kaya lang, syempre, dahil nag-grow na sila, na-build na sila, ayos na sila, okay na yun. Pero yung Wednesday, patayin mo yung dapat mong patayin sa grupo mo, pero yung atin hindi. Kasi, nagko-core meeting ka na, kasi yung core ko may core na din. Nagko-core meeting ka sa core mo, pag tinanong ka ng downline mo, bakit kayo walang core meeting? Oh, ano sasagot mo? Kasi hindi ako umattend kay Men's Claire eh. Oh, gusto niyo yon? Gusto niyo tinatanong kayo ng mga downlines niyo? Oh, wag natin gawin. Tama? Kasi kami sa Titans weekly doon. So, weekly kami sa Titans. Kaya, syempre, nakuha ko yung culture. Yung sistema ng weekly. Di weekly rin tayo. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Magaling lang ako kumopya. Pero yung magandang kokopyahin ko lang. Pinipili ko lang din naman yung pwede kung i-insert sa team namin. Kasi syempre, mga OFW, may mga trabaho. Kung ano lang yung alam kong pwede. Okay po? Next po natin, syempre mentors, we unite as one. Hindi pwedeng kanya-kanya tayo dito. Ito yung plano mo, ito yung plano niya, ito iba-iba ng plano. Hindi pwedeng ganun. Okay lang na magplano kayo sa mga teams niyo. Pero pag dating na sa team natin, isa lang muna yung plano natin, mag-unite lang tayo. Kasi kaya iiwasan natin yung miscommunication. Kaya kailangan kapag sa pag-unite sa unity, means paano masasabi na may unity ang isang core? Syempre, andun yung communication. 'Di ba? Paano masabing unite yan kung walang communication? 'Di ba? Ang hirap no? So, importante yung communication, mentors. Kaya nga tayo naman, lahat tayo may mga group chat tayo. Kung hindi man magkita-kita, di man mag-video call araw-araw, at least may group chat na means may ano kami, may ganito, may ganyan. So, nagko-communicate, good or bad. Good or bad. Wag mo expect na lagi maganda, di ba? May mga hindi makagandang nangyayari. So, okay lang 'yun. Pero dahil unite kayo, kaya niyong isolve lahat. 'Di ba? Kaya mo i-solve lahat kasi alam mo na hindi ka naman nag-iisa eh. May mga katulong ka eh. May mga kasama ka eh. Ganun kayo ka-unite. 'Di ba? Pag sinabing December 12, Howling Wolves event natin to. Kung anong ganap mo sa grupo mo, tanggalin mo na yan. I-drop everything niyo yan kasi hindi pa din wala kayo doon. Core kayo eh. 'Di ba? Paano? Doon nakikita din yung pag-unite. 'Di ba? Yung magkakasama kayo nagpaplano, magkakasama kayo sa idea, magkakasama kayo sa lahat. So communication talaga po ano. And syempre mentors always have the initiative. Hindi pwede na wala kang responsibility dito. Hindi pwedeng wala kang responsibility. Core ka. 'Di ba? May initiative ang core kahit hindi sabihin ng upline na oy magganto ka, means galaw-galaw ka naman kasi pag hindi ka gumalaw dito, paano mo sasabihin na may kusa ka? Kailangan may kusa ka sa grupo mo. Hindi pwedeng hintayin lagi natin yung mentor natin. Paano kung sobrang laki ng team ng mentor mo? Naghihintay ka lang sa kanya, nakatingin ka lang, ay, bayan, walang ano yung mentor namin. Di ikaw gumawa. Di ba? Ano ba ang negosyo mo? Di ba ikaw pababa? O, wag kang tingin ng tingin sa taas. Tingin ka ng tingin sa taas eh. Magkusa ka na. May responsibility ka dito, mates. Kasi nga may mga tao ka under mo. Huwag mo i-expect na yung downlines mo, i-handle lahat ng mentor mo. Kawawa naman yung mentor mo. 'Di ba? Tandaan mo, isa lang ang mentor mo. Ang dami ng downlines. Imagine mo naman yun. Ano yung kaya niya lahat yun?
Di ba hindi? Kaya ikaw, may responsibility kang gumalaw. Alam mo yun? Means, alam mo, pag may kusa ka, automatic responsibility yun, tama? Pag may responsibility ka, iba yung galaw mo dito. Kasi alam mo na may mga taong umaasa sa iyo. Alam mo na may mga taong dapat kang tulungan. Alam mo na dapat ikaw mismo may kusa. Paano mo sasabihin sa downlines mo na, huy, kailangan mag-initiative ka. Ikaw nga wala. Tama? O, ikaw muna. Ba, di ba? Lagi nakatingin kay upline. Si upline wala, si upline wala. Ba't tingin ka ng tingin? Ikaw kaya, ikaw pababa, anong ginagawa mo? O, ganon din yon. Okay ba yun, mentors? Kasi mentors, hindi, sa ngayon, hindi pa ganoon kalaki yung team niyo katulad ng sa team nila Mentor G, nila Mentor Arian, ganyan. Pero, kaya nila napalaki yun kasi nga may initiative sila. Ngayon, ikaw, kumukopyahin mo yung pagkukusa. Hindi pa din nakaasa lagi kay upline. Ano ka? Hindi pa naman tayo dito invalido. Malakas pa tayo. Kaya pa natin, mens, di ba? Tanungin mo lang, mens, ano gagawin ko? Pag sinabi ng upline mo, ganito gawin mo, di gawin mo na. Okay po? Be open. Ayan. Ato, hindi to naiiwasan. Nagkakaroon ng away-away. Nagkakaroon ng mga something, di ba? Be open, heart-to-heart talk. Pag kailangan mo kausapin yan, mag-iyakan kayo, hindi mag-iyakan kayo. Di ba? Kasi hindi naman tayo hataw-hataw lang dito, hindi naman tayo business lang dito. Hindi rin naman tayo banding lang dito. No, when sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ko naramdaman yung masarap at hindi ako nakakasama sa masarap. Sa hirap lagi. Pero lagi sinasabi sa akin ni mentor ko, Mens, babawi kami sa'yo, Mens, babawi kami sa'yo, Mens, babawi kami sa'yo. Naano din ako sa kanya, kasi alam ko na gustong-gusto niya ako makasama. Kaya lang, syempre, may tamang time para umuwi ng Pilipinas. Yan. So be open, Mens, heart to heart, di ba? Pag alam mo syempre nagkaroon ng mga samaan ng loob, ganyan, usap na agad. I-heart to heart mo na kaagad. Kasi again, masyado na tayo maraming pinagdaan ng mahirap dito, di ba? So very important na open tayo sa isa't isa. Sobra. Kailangan open yan. Kasi dyan mo lalo mamimaintain yung pagkikip mo sa tao mo. Di ba? Ako kasi open talaga ako eh. Sinasabi ko yung hindi maganda. Sinasabi ko yung maganda. Di ba? Pag nasaktan ka sa sinabi kong hindi maganda, sorry, pasensya na, pero kailangan kong sabihin. Kasi sino magsasabi sa'yo kung hindi ako? May magsasabi ba sa'yo? Di ba? Wala naman. Di ba? Ako lang naman yung pwedeng magsabi sa'yo kasi mahal kita. Gusto ko maging maayos ka. Gusto ko maging okay yung trato mo sa tao mo. Gusto ko maging aware ka. Okay lang ba yon? Hindi ka ba makagalit sa akin pag sinabi ko sa'yo na gano'n? Diba? Kasi kailangan, mga ganung bagay, right boses, tamang boses, hindi pa sigaw, hindi pa bulyaw. Yung normal na nag-uusap lang kayo bilang magkaibigan. Kasi walang magsasabi sa kanila ng mali kung hindi ikaw. Ako yun pagdating sa team. Diba? Kasi nga ako yung nakakakita. And ganun din sila sa akin. Sis, medyo hindi okay yung bagsakan mo ng ganito, medyo sobrang dominant. Next time, medyo, ka muna, medium. Medium no? Medyo light ka muna ng konti, ha? Okay. Sige, push. Pero sabi mo sa downline mo, para sa kanila yun, ha? Oo naman, sinabi ko na, di ba? Yung mga gano'n na sa halip na Mens, grabe naman si Mens Claire, napaka-dominant. Baka naman sabihin mo, dominante talaga yan, blah, blah, blah. Baka sabihin mo gano'n. Mens, sabihin mo, Mens, para sa kanya yon, para gano'n. Mens, baka naman i-vlog mo ako bigla, Mens. Tapos pag nagkaroon kayo ng challenge, tapos pag naging sakit mo sa ulo yan, ako kakausap, ako mag-heart-to-heart talk. Ay, Mens, hindi. Bala ka isolve yan. Okay ba yun, mentors? Heart-to-heart talk lang tayo sa mga, especially sa core natin. Kasi may mga pinagdadaanan sila na hindi tungkol sa business. May pinagdadaanan sila sa family nila, may pinagdadaanan sa mga asawa. May mga silent battle sa family. So, minsan, okay din talaga na i-heart to heart kahit hindi puro negosyo. Kasi dyan lalo kami nag-unite. Nung may mga nag-open ng ganito, ng ganyan. So, lahat na nag-open na. So, at least nalaman nila na, hindi pala ako nag-iisa. Parehas pala tayo na may problem tayo sa ganito, may challenge kay ganyan. So, after nun, okay, laban na ulit. Okay na, di ba? Ganun lang naman siya.
Then po, production. Ayan, mentors. Di ba? Pagkatapos kitang i-heart to heart, ilan ang production ng team mo? Mens, walang core, walang leader na walang production. Monthly, may quota po talaga kami. Di ba? Kahit paanong gawin mo. Gusto mong magsarap ngayon? Gusto mo manood ng sine? Gusto mo ganito? Matulog? Pero at the end of the month, at the end of the week, ilan ang monthly quota nyo? Gusto mong gawin lahat yan? Sige. Pero tatanungin kita, ilan ang team sales nyo? Means bumaba. Bakit bumaba? Kasi namasyal ako. Kasi ganito, kasi ganyan. At least aware ka. Next month, babawi kayo. Kasi pag namatay ang momentum, ang hirap kunin. Pag walang production ang team mo, ibig sabihin, walang kumita under mo. Masaya ka ba na walang kumita under mo? Hindi, mens. Hindi masaya. So anong gagawin natin? Babalik tayo ulit saan? 'Di ba? Sa weekly update, sa monitoring, sa mga activities, sa lahat. So be aware. Kailangan aware ka. Hindi masaya na hindi kumikita yung downlines. Ikaw masaya ka ba? Mens, ako sa totoo lang ngayon, hindi na ako masaya na ako na lang ang nasa top. Hindi masaya yun, mens. Kasi nasa level ka na gusto mo yung mga downlines mo nasa top na magkakasama na kayo. And nakaka-happy lang dahil nung November, di ba? Nung November top earner, 5 kaming nandun. So alam mo, sabi ko, grabe Lord, thank you. So anong goal namin? Ma-maintain yun. Guys, kaya na natin magpasok ng 5 dito. Next time mas madami pa tayo, kaya pa natin umabot ng, 'di ba? 10. 'Di ba? Mga ganun kasi na-vision mo na kaya pala eh. Hindi pwedeng walang monthly quota, means. Hindi pwedeng walang production, 'di ba? Hindi pwedeng mamamatay ang team natin pare-parehas. As a core leader, responsibility mo ito. Bukod sa mga activity, responsibility mo ang production ng grupo mo. Dapat may quota. Kasi ang mga tao, nakikita ako ano mga pinopost natin. Ganito, ganyan, ang sarap, ganyan. Okay yun, inspirational yun. Pero yung downlines mo, paano pag hindi kumikita? Ang goal ko, kumita yung downline ko, lalo yung mga willing. Yung mga hinahawakan ko. Yung core ko, kumita. Tapos, yung mga binibuild ko, kumita. 'Di ba? Kasi nagbi-build ako ng bagong team ngayon, which is tinawag ko siyang focused group. So, meron akong international at meron akong Asia. Project 2020 ko, magdadagdag ako ng Canada. Kasi medyo lumalaki yung Canada namin, hindi mahawakan ng team ko kasi 3 AM, 4 AM yun dito sa Italy. So ako, willing ako mapuyat. Mag-adjust ako magbi-build. Matulog kayo, may mga trabaho kayo kasi 3 AM, 4 AM, sino ba naman ang gagawa nun? And yung upline. Pero at least alam ko, makaya mong tulungan yung team mo. Kasi nga, hindi naman ako nag-full-time para hindi ko tulungan yung team ko. Nag-full-time ako para umilalim. 'Di ba? Yung hindi kaya, sabi ko nga sa inyo, yung weakness ng mga core ko, kailangan maging strength ko siya. Hindi nila kaya ng 3 AM, 4 AM kasi 7 AM gigising sila, may trabaho sila. So, syempre, hindi talaga. So ako, okay pa naman, willing ako magpuyat. Sige, para sa ikakaangat mo, magda-diamond ka ba bakit ba hindi? 'Di ba? Kung pang long term naman tong pinag-uusapan natin, bakit ba hindi? Dito magtulungan tayo. Production means, huwag kang pumayag na walang production. Huwag kang papayag kasi alam mo yung mga mentors mo, malungkot yan. Nalulungkot yan kapag walang production. Nalulungkot yan kapag walang kinikita yung downlines niya. Nalulungkot yan pag walang nakakahit ng mga incentive. Tama? Ngayon, means, December pa lang, kailangan maayos yung quota natin para yung January natin, marami tayong i-build na mga bago. Sino naman ang i-build mo kung walang papasok na bagong tao dahil walang quota? Diyan nag-start lahat yan sa sales. Pinapakota ko, ilang kaya mo? Mentor Kat, ilang kaya mo? Mentor ilang kaya mo? Mentor ganito, ilang kaya mo? Ikaw, ilang kaya mo? Ilang kaya nyo? Ilang kaya ng grupo mo? Angat mo yan. Dahil sa quota, kaya maraming achievers sa team namin. Kasi monthly eh. Di ba? So monthly eh. May promo o wala.
Di man kami naka-mindset na naka-promo kasi monthly talaga kami nag-rank up. 'Di ba? November, 4 rank up namin. December meron din. May promo, wala. Hindi pwedeng naka-mindset sa ganun eh. Core pa naman ako. Tapos nag-build ako ng core ko. Alam mo na mindset ko sila sa promo. Naku po, hindi pwede. Patay negosyo. Patay grupo. 'Di ba? Hindi pwede. Hindi pwede. Gigil sa production eh, no? Ganun mentors kami Ayan. Patapos na rin po tayo mga mens. Ayan, result-oriented. Kasi may quota, 'di ba? May quota. Ngayon, syempre, resulta, magkakaroon ng mga resulta. Nagkakaroon ng standard, ng goals, ng action, whatever it takes, attitude, ang pinakang sistema namin, culture ng team namin ang WITA. Kahit na anong mangyari, patay kung patay, laban kung laban. Sanay sila na ganun. Lalo kapag may hinihit kaming mga goals. Kasi kung hindi tayo magkakaresulta dito, kung walang resulta yung core natin, paano magkakaresulta yung mga downlines? Yung core yung tinitingnan. Paano kapag ikaw nag-training na, sinabi mo ganito, ganyan, tapos pagtingin sa'yo, wala ka ng mga bagay na yon? Hindi pwede. Pipiliin mo din yung mga sasabihin mo, bagsakan, kasi baka sabihin nila, nasanay sila na WITA tayo, may quota tayo, tapos pag nagbagsak ka ng isang bagay, hindi pala ikaw yon. Wag mo na sabihin. Piliin mo na para wala tayong mga 'di ba? Ano yung standard ng team? Sobrang tinaasan ko yung standard ng Team Wolves para alam ko na may susunod. 'Di ba? Nagpa-event kami kahapon. 'Di ba? Walang ticket yun, mentors. Sariling bulsa ko yun. Alam niyo ba, halos lahat strongest side ko ang nagpasa ng entries. Ibig sabihin, kung strongest side ko ang nagpasa ng entries, means, 'di ba? Barya lang yung sa kabila. Paano yun? 'Di ba? Laki ng binigay ko, pero at least pinapakita ko sa kanila na left and right ko man yan, 'di ba? Kaya kong magbigay para sa grupo dahil standard yun eh. Gusto ko magiging ganun yung mindset nila eh. Na hindi porket may nakukuha ako sa'yo lang ako magbibigay. 'Di ba? Hindi ganun. Fair lagi. Then yung goals natin, kailangan monthly may goal tayo. Personal goal man yan, team goal man yan, bagong direct man yan. Basta may bago sa'yo, monthly. Kahit ano yan, basta may bago. May nilulook forward sa'yo. 'Di ba? Yun, masipag, action. WITA talaga, mens, WITA. Yung core ko, pangarap ko yan na magkaresulta kasi yan yung yung mga successor ko eh. Sila yung successor ko at nalulungkot talaga ako. Nalulungkot ako pag walang nangyayari. Nalulungkot ako pag sila mismo hindi nila nahihit. Naku, sobrang lungkot ko, mens. Kahit ako nahit ko na, tapos sila hindi nila nahit, mens. Para akong sinasaksak yung puso ko sa sobrang lungkot. Siyempre, ako sasabihin ko sa kanila, mga kapatid, next time, yung kabila mo naman ang i-build mo. Kasi meron ka na ito eh. Sabog na sabog ka na dito. Mag-build ka naman dito. Hanap ka naman dito para mahit mo yung mga incentive. Mahit mo yung ganito, mahit mo yung ganyan. Di ba? Huwag puro isang side lang, mens. Left and right. Di ba? Like sinasabi, left, right, left, right. Di ba? So, gano'n siya, mentors, whatever it takes para sa grupo mo. Kasi kailangan may ilo-look forward lagi sila eh. Pag may bago, excited ka. Pag may bagong direct ka, may bagong mukha sa Zoom mo, excited kang interviewin, kamusta ka na, sino direct mo, bla bla bla, ano mo, o bagong resulta pa kaya. 'Di ba standard? Kahapon nilabas natin. Kasi 'di ba kahapon nag-event tayo. Since November tayo nag 8 million. Sabi ko, hala, ano pasabog ko sa team, event namin, hindi pwedeng hindi. Nilabas natin kahapon yung beach house natin, yung video ng beach house. Nag-iyakan sila. Kasi, mens, grabe ka naman, wala kang trabaho ng isang taon at mahigit, pero grabe, mens. Katas ay ang property na yung pinag-uusapan. Sabi ko, ikaw yung next ha. Simple lang no? Ikaw yung next ha. Kasi kailangan ko muna ipakita para makita nila, 'di ba? So next natin sports car, 'di ba? Naku, Mentor Jean, i-claim na natin 'yan, di talaga pwedeng hindi. Tatagtad din ako ni Mentor Aryan. Then let's support each other. Walang inggitan, walang sapawan. Kung ano yung achievements ng isa, maging happy tayo kasi achievements ng lahat 'yan. Suportahan natin ang bawat isa. Tulungan.
tulungan natin yung bawat isa. Kasi kung ano naman yung nakuha ng isa, crossline naman yan, importante, pride ng organization pa din natin, team pa din natin. Kaya siguro sobrang unite din ng core. Kasi yung support system and yung tulungan system, nandun talaga. For example, yung left ko, yung right ko, mag-hit. Yung left ko, nagbi-build. So, ang gagawin, dahil nag-hit ito, means, baka naman means may mga products kayo dyan na hindi pa masyadong kailangan. Baka pwede kami munang makahiram. Itong si left, sige, ilang kailangan mo? Di ba? Means, baka naman meron kang 5,000 pesos dyan, nag-short lang ako, means, sige, ilan yung kailangan mo? Di ba? Ang ganda. Na-hit nito, ito, masaya. Next month, ito naman ang mag-hit, ito naman ang tutulong. Magkakapatid. Parang ako sa Titan Score, ganun din. Mahal ko sila. Pag may kailangan sila, kaya ko, di bigay. Tulong. Di ba? Hindi na natin isa-isahin yun. Basta yun na yun. Yun yung ibig kong sabihin, na support each other. Kasi, yun nga, i-core ko kayo eh. Hindi pwedeng tayo nag-aaway-away dito. Kailangan supportahan, tulungan. Yung tipong pag may mga sharing kayo, pag may mga ano kayo, sabihin nyo, thank you to my core wolves. Ganun lang. Sa mga kapatid ko, wag yun na sabihin yung pangalan ko, yung core wolves na lang. Kasi totoo naman eh, wag mong, totoo, parang naaangat bawat isa. Di ba? Kasi nga, ganito siya mentors, syempre sa core ko, dalawa yung momentum na grupo, left and right ko, mentor Kat, mentor Jenna, di ba? Left and right. May mga core ako na, paano pa lang, paangat pa lang talaga, as in, hinihintay lang namin yung momentum, palaki na din. Itong mga to, na paangat pa lang, hindi na pwede maiwan. Ayoko. Kaya pag may mga training kayo, may mga mentoring kayo, pasalamat kayo dito, iangat natin, tulungan nyo akong mag-angat. Para hindi na iiwan, hindi nila nararamdaman na napag-iiwanan sila, nakawawa sila. Hindi pwede, walang kawawa sa core ko, hindi pwede. So, ganun yung nangyayari. Kaya kahapon nag-event kami, yung mga sharing nila. Thank you to kahit wag nyo na akong ibanggitin. Yung kapatid nyo na lang, yung core na lang, yung si mentor, ganito, sila na lang. O kahit wag na kayo magpasalamat sa akin. Kasi alam ko naman, kahit di kayo pasalamat, alam ko naman thankful na kayo. Alam ko yun. Paano ko malalaman? Nag-stay kayo ng habang panahon kasama ko eh. Kaya alam ko thankful na kayo doon. Pero ang gusto kong iangat, yung medyo hindi masyadong nagmo-momentum para maiangat natin. Kasi deserving naman sila. Kaya lang, kulang pa lang sa kabilang side. Itong side ito okay, itong wala. Diba? Deserving naman, kaya iangat, tulungan, mag-CIA kayo sa team nila. Bulyawin nyo, buhayin nyo. Diba? Tapos ako yung last na magsasalita. Yung mga ganun. Mga intensive training namin diba, may core ako na medyo, diba? Nalagasan ng grupo, hindi nag-momentum. Sabihin ko, mag-intensive ka. Invite mo yung malakas sa core natin. Si Ganto, si Kat, si Jenna, si Danieka. Tapos ako, sa Arian. Sabog, tayo-tayo lang. Hindi na lalabas, tayo-tayo na lang to. Para makakuha ulit tayo ng momentum. Yung mahina, iaan namin. Paano ba yun? Bibit-bitin ko. Diba? Yung event ng Team Wolves, diba? Kahit ginawan ko ng mga posters, sige, basta nandiyan yung core ko, di pwedeng wala. Kasi nga, syempre, mentors, yun yung standard, hindi pwede. Iisip ka talaga ng idea para sa grupo mo, para sa core mo eh. Ikaw kasi mag-aangat, wala namang iba mag-aangat. Pag sinabi ko kay Mans Arians, pwede bang isalang natin to sa ganyan? Kasi kailangan nito ng baka mabuhay-buhay. Okay, Mans, sige. Di ba? Kung baga, naano ko din yung mentor ko na, Mans, tulungan mo muna ako, iangat natin to. Salang muna natin sa Titans, Mens. Baka mabuhay yung team niya, Mens, pag nakita nagsalita yung mentor. Ganun lang. Supportahan na lang. And last na to, mentors, love our team, may puso. Mahalin mo yung grupo mo. Kasi walang ibang magmamahal sa grupo mo, ikaw lang. Kumbaga, yung core natin, yung core, tayong core ngayon dito, mahalin natin yung mother team natin. Mahalin natin yung Team Unstoppable, 'di ba? Kasi ako mahal na mahal ko yung Titans. Yung pag sinabi ni Mens Arians, may sakit ako, pwede bang Mens ikaw na kasi last minute. Okay, Mens, sige, pahinga ka lang, ako nang bahala. Ako na magpi-play ng video, ako na kukuha ng host ko, ako na lahat. Mens, matulog ka na lang, 'di ba? Ako na mag-record, panoorin mo na lang. Mahalin natin yung team natin.
mga mentors natin, mga downlines natin. Kasi mens, ang hirap eh. Di ba? Ang hirap ng hindi, walang puso din yung tao. Kumbaga tayo, dominant tayo. Sobrang, pag nagbagsak talaga, matigas, mabigat. Pero, may puso naman yun. Kumbaga, yun naman ay para sa'yo. Again, ang goal namin sa core, mens, lahat tayo, mens, umangat. Kung hindi ka magpapaangat, kung hindi ka magpapatulong, sino tutulong sa'yo? Hindi mo nga kayang tulungan yung sarili mo. Kung hindi mo kayang tulungan yung sarili mo, kailangan mo magpa-push sa mentor mo. 'Di ba? Kailangan deserve ka na maging core ka. Deserving ka ba na maging core? Kung deserving ka maging core, panindigan mo yung pagiging deserving na yun. Kasi walang core na walang mga resulta. Walang core na, 'di ba? Hindi result-oriented. Ang mga core, mga result-oriented yan, may mga standard yan. May pagmamahal sa grupo. Kaya nga, love your team. Kasi sa pagmamahal mo sa grupo mo, gagawin mo ang lahat. Kahit sobrang nasasaktan ka na, kahit nawawalan ka na, kahit ubus na ubus ka na, pero pagdating sa grupo mo, lalaban ka, babangon ka, tatayo ka. 'Di ba? And ito po, yan yung yung core ng Team Wolves, 'di ba? So syempre praying and hoping tayo na yung dalawang blue diyan maging red na. Gusto ko maging standard lahat ay ruby pataas. Kaya tinutulungan natin sila ngayon na makabangon ang team nila. Ayan, and syempre praying din mag-diamond na si Mentor Kat, si Mentor Jenna, lahat sila mag-diamond. So, working in progress tayo po dyan mga mens. And ito yung aking bagong binibuild na subcore ng Wolves. So, 3 direct ko sila. 3 DRs ko sila na left and right, di ba? Pangbato natin to sa blue at black. Nire-ready ko na sila. Kailangan ma-ready, ma-fully develop. At kapag okay na tong mga to, tong 3 to, naka-mindset ko na, nakuha na nila lahat ng pwede nilang kunin sa akin, magagaling na, ipapasok ko sila dito. Ayan. Kasi dito, mga mens, hindi pa ako pwedeng magpasok ng iba pa kasi hinihintay ko lahat na mag-millionaire circle ang core ko. Bukod sa rank up, millionaire circle, konti na lang, millionaire circle na lahat to. Ay Lord, nakaka-excite. So sobrang happy talaga ako kasi 2 na lang naman ang hindi pa millionaire circle. Konting-konti na lang, di ba? Isang jade for you na lang daw. 1M na sila, mens. Kaya yan talaga yung nilook forward ko dyan. Ako excited sobra. And ito naman, since lahat rank up sila, konti pa, di ba? Inaano pa natin, dinedevelop pa natin as core talaga. And kapag okay na sila, yung mind nila, yung attitude, yung heart, lahat, ready na sila na ma-pressure sa akin, magiging 10 yung core ko na solid. Ayan. So, syempre, pang long term tayo mga mens, di ba? Pang crown. Kaya ngayon pa lang, yan ang ating tinatrabaho. Okay po. And ayan, kung wala tayong core, mahirap magpalaki ng isang organization. Wala po akong kilalang team na may malaking organization na walang core. Lahat ng may malaking organization ay may core. 'Di ba? And hindi naman 'to magiging posible kung wala yung core ko. So dahil din sa kanila ito, kaya kami may mga ganitong klase ng elites and ng millionaire circle, and hoping and praying na ngayong December madagdagan 'to. Hindi hoping dapat talaga madagdagan 'to 'Di ba? Hindi pwedeng hindi yun ang goal talaga palaki. And dahil nga may core ako, nagiging posible lahat, yung mga imposible. Kasi sabi nga, 'di ba? If 2 or 3 agreed on one purpose, anything is possible. 10 kami. 7 yung official kong core, 3 yung aking minomold pa. Okay naman na itong mga to. Kailangan lang nila talagang ma-ready pa sa mga nire-ready ko, 'di ba? 10. Pag nag-combine yung 10 yan, mates. Nakakagigil ang 2022 kasi yun yung mga plano na namin. May mga upcoming plans na. So, dahil sa core ko ito, hindi po ito dahil sa akin dahil ito sa core ko. Ayan. And syempre, dahil din to may core ka, hindi ka na lang basta sa Italy ngayon. Diba dati Italy ngayon, marami na kayong bansa
'Di ba sabi ko nga kanina, project namin mag-build ng USA, Canada, Hawaii. Kasi diyan kami may mga bansa ngayon na alam mo yung lumalaki eh. Dati kasi hindi ko napapansin, ngayon napapansin ko kasi lumalaki sila. Kaya yun yung project namin for 2022 na hindi lang kami European country, hindi lang makilala yung Team Wolves na European, makilala talaga as worldwide. And nakakatuwa lang mentors kasi nag-start lang naman sa akin 'to ng mag-isa. And then katulong ko yung core ko at tingnan nyo ngayon, grabe. Dahil yan, meron kang solid na core, mas malalim yung pundasyon, magkakasama sa hirap at sa sarap. Okay? So iiwanan ko po kayo dito. Be the kind of leader you would want to follow. Yun lang mentors, hindi ko na to hahabaan. Be the kind of leader you would want to follow. Thank you so much, Mentor Jean. Maraming salamat sa pag-invite sa akin and I hope po may na-impart naman po ako sa inyo, ano? Napakagaling naman ni Mentor Claire, grabe. Okay lang din ako mag-dinner kasi sobrang busog na ako, no? Nakakatuwa yung ninanamnam ko talaga bawat wording si Mentor Claire. Talagang eto yung gusto kong bagsakan, eto talaga yon. So nagkakaintindihan yung dominant to dominant. And of course, no, kaya naman talagang eto yung result ni Mentor Claire at ng Team Wolves. Makikita mo talaga, Mentor Claire, grabe, no? Na-impart mo talaga sa amin. Ewan ko sa iba dito, mga nakinig, no? Na kung gaano ka-importante yung magkaroon ng solid core. So sobrang naisa-isa mo yon na nahimay-himay mo, Mentor Claire. Kaya sobrang grateful kami and thankful kami sa oras mo at sa wisdom mo. Pero syempre, Mentor Claire, bago ka namin pakawalan, talagang i-maximize na namin yung oras mo sa amin. Okay? May mga kami, Mentor Claire, wala kang choice, no? Hindi ka makakapag-leave. Dominant to dominant talaga. Hindi ka makakapag-leave kasi, Mentor Claire, mag-ask kami ng questions, Mentor Claire, para mas malinawan pa kami, no? And mas matuto pa, Ments. And ito po, unahin ko na yung tanong ko, Mentor Claire. Kasi nabanggit mo, Ments, sa discussion mo, na-share mo po, yung mga criterias mo sa pagbibuild ng core and yung mga topics na dinidiscuss mo sa core leaders, nabanggit mo doon, Ment, yung quota. Gustong-gusto ko yon, yung nag-uusap-usap kayo ng core and dapat tatanong ko ilang quota yung binibigay mo sa bawat core, pero nabanggit mo, Ment, na tinatanong mo isa-isa. No, sige, ilan yung kaya mong iambag, ilan yung sales na kaya mong as your team. But the question, Mentor Claire, ito po, no, of course, may mga hindi nakaka-hit, may mga nabibigay talaga na hit ng todo. Mens, for how many, kailan to nag-start yung pag-create mo or pagbibigay mo ng quota sa bawat leaders or core leaders mo, Ment? Ilang months or years na po siya nagra-run? Nung bumalik po ako, Mens, sa Italy, nung nawalan ako ng grupo, di ba bumalik ako December 2017, lagas yung team ko. Oo. Lagas, wala akong grupo. Sabi ko, Lord, ba't ganito? Ang dami kong, umuwi ako ng Pilipinas para sa wala, yung totoo. Hindi pwede. Kumbaga, nag-ano na ako noon talagang sinugal ko kasi lahat savings ko, pamilya ko, trabaho ko, talagang ang dami kong binigay noon Tapos pagbalik ko, Mens, di ba wala akong team? Wala, Mens, as in lagas lahat. So naisip ko po, isa-isahin ko yung mga DR ko, yung mga potential ko na nasa Pilipinas pa lang ako nakakausap ko na, nag-one-on-one talaga ako. Doon ko na build yung core ko na si Mentor Jenna, si Mentor Danieka, si Jeff. Tapos may tinanggal ako. I-upload ha. Maano tayo dyan, Ment. Mamaya maano ko yan. Mahihimay ko yan, Ment, ha. Kasi ito, ipe-prepare ko din tong core yung sub-core din. Pero mamaya yan. Sige, go, Ment. Tuloy mo lang po. Yan sa ka-record, huwag mo i-upload. Wait lang, stop record na natin. Wala na yung